Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Meron na namang lumutang mga bagong pangalan ito na di umano'y binigyan ng beneficiary ng Office of the Vice President's Confidential Fund. Noong una ay mayroong lumabas ng mga chichirya, mayroong ding lumabas ng mga pangalan ng mga cellphone, mayroong ding lumabas ng mga dudunggang, at ngayon ay mayroong lumabas na amoy gang at asim gang. Well, narito ang ulat galing sa UNTV, ating panoorin. We believe that VP Sara has the obligation to tell something about this, to tell something about these discoveries. Marami na po naglilipa na patungkol sa mga peking resibo na di umano na issue po ng opisina po ni VP Sara. Well, si Louie Amoy, Louie De Asim, saka yung parang bago na na Asim Gang. Galing po to sa sa listahan naman ng DepEd. So, De Asim, saka Amoy, yung mga pangalan nila. Muling nadagdagan ang mga kaduda-dudang pangalan ng recipients ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte sa pagrepaso ng Kongreso sa listahan ng mga nakatanggap ng confidential funds ng Department of Education sa ilalim ng termino ni VP Duterte bilang kalihim. Ayan, so merong nadagdag na naman. Mga amoy-amoy na pangalan, mga asim-asim. Naku, at ang lahat ng mga pangalan na yan ay walang record sa Philippine Statistics Authority. Ibig sabihin, mga piking pangalan lamang ito. Sa pangalan lang naman Mga dudong bading, dudong tsaring, dudong charot, kung anong mga dudong. Ngayon, merong lumutang na naman na mga asim. Kung anong mga bukang asim ito, amoy asim, mga amoy-amoy. Meron bang mga na yan? Mga apelido na ganyan? Talagang gawa-gawa lang At itong lahat ng ito ay resibo galing mismo sa OBP, sa Office of the Vice President, at hindi ito gawa-gawa ng Kongreso. Kaya inisyuhan talaga ito, binigyan ito sila. Sila ay mga beneficiaryo, mga binigyan ng confidential fund. Kaya na-liquidate ang confidential fund na yon sa 11 days lamang. Na napakalaking halaga, di ba? Mga kababayan, anong tawag dyan? Di ba? Saan napunta ang pera? Okay lang kung ginastos talaga ng tama. Ibinigay lang sa mga pangalan na imbento Ibumalik yun sa bulsa nila, di ba? Kung sino man ang nag-imbento ng mga pangalan, doon bumabalik yung pera sa kanila kasi wala namang nakatanggap noon, kundi sila lamang. Kaya minamagic Ngayon, itong mga DDS ay kahit na mapanood nila ang balitang ito, ay hindi pa rin sila maniniwala. Kaya nasasayang lamang inyong mga suporta sa mga taong yan. Dahil sila talaga ang king of budol-budol. Binubudol-budol ang pera ng gobyerno. Okay lang kung ginastos yan sa mga project, hindi. Pumunta sa kanilang mga bulsa. Okay, balik tayo sa balita. UNTV, pasok. At tuklasan ang mga pangalang Amoy Liu, Fernan Amoy at Jog De Asim. Bunsod nito, tinawag ni House Deputy Majority Leader La Union 1st District Representative Paulo Ortega ang huling batch na Team Amoy Asim. Ayon sa kongresista, mapatitibay nito ang impeachment complaint laban kay VP Duterte. Subalit inaasahang sa paglilitis na ng Senate Impeachment Court, masasagot ang mga aligasyong ito. Well, it will strengthen Article 2. Sabi ko nga, meron naman nang nangyari na hearing sa good government. So, mas maganda na sabi ko nga, tuloy-tuloy itong mga to, buhay yung mga issues at napapatunayan po natin na yung mga findings natin during the Committee on Good Government. Samantala, naniniwala ang Malacanang na dapat nang magpaliwanag si VP Sara sa paglutang muli ng mga kaduda-dudang pangalan. Tama. Dapat lang magpaliwanag. Yung sabi ni VP Sara, hindi niya alam Hindi niya alam siya ang pumipirma niyan meron siyang pirma. Kaya talagang napakalaking problema itong harapin ni Sara pagbalik niya. Kasi impeachment sa July mismo. Balita ko nga ay June pa lang, umpisahan na yan yung impeachment case na yan. Kasi meron na namang nadagdag na mga illegal na mga pangalan, mga anomalous na mga pangalan na binigyan ng pera. Diba? Grabe naman. Grabe na pangdarambong talaga sa pera ng bayan. Kaya yan bang klaseng taong mamahalin
ng mga DDS. Klarong-klaro naman ang problema lang sa DDS ay nabasbasan kasi yan ng power ni Kibuloy na galing sa kadiliman. Kaya hindi talaga sila mahimasmasan, parang nahipnotismo sila, nabudol-budol sila nitong mga nitong grupo ni VP Sara, ang mga DDS. Kahit sa ibang bansa, meron pa lang silang supporter, no? Anong balita kaya ang pinapanood nitong mga DDS? Baka yung mga vlogger na DDS din ang pinanood nila at hindi nanonood sa mainstream media. Itong mga binalita ko sa inyo mga kababayan, galing mismo sa mga lehitimong channels ng mainstream media at binigyan lang natin ng reaksyon. Diba? Kaya totoong-totoo itong mga sinabi natin. Pero yung mga sa DDS, doon naniniwala sila sa mga vlogger lamang na gawa-gawa lang ng kwento at hindi binabase sa balita. Balita na tunay, hindi yung piki. Katulad nito, UNTV. Nagbabalita ba yan ng piki? Ilihitimong channel ito, mga kababayan. Kaya ito, nagpa-cute-cute naman itong si Sara dito sa sa Hague. Ay meron siyang inookupad yan na na isang property at doon sila humingi ng meron yatang permit para mag-rally sila doon ng kanyang mga supporters. Pero kung alam nyo lang, diyan sa malapit sa ICC compound, dalawang grupo yan. Merong mga grupo diyan na aktivista, hindi naman sila pro-PBBM pero mga aktivista, at meron ding grupo na DDS. So dalawang grupo ang meron dyan. Hindi lang yan DDS yung nandyan, dalawang grupo yan. Okay, tapusin na natin tong video. Una nang iginiit ni VP Duterte na hindi nito masagot ang issue ng confidential funds dahil hindi nito alam kung anong ginawa ng Kongreso sa ebidensya laban sa kanya. Hindi rin anya nito alam kung ang mga dokumentong ito ba ang isinumite ng Office of the Vice President. Ito, binabaliktad niya Isabi niya baka ang mga resibo ay gawa-gawa lang ng Kongreso. Bakit gagawa ang Kongreso? Merong mga merong mga duplicate yan, kaya malalaman yan kung legit na mga resibo o hindi. Ngayong hearing, pag-umpisa ng impeachment case ni Sara sa July. Or balita ko, June na daw mag-umpisa Napaaga ng isang buwan. Tapos sasabihin pa ni Sara hindi niya alam. Siya yung pumirma meron siyang pirma sa resibo. Tapos sabihin niya na hindi niya alam. Grabe. Talagang king of denial, mana sa kanyang ama Okay, so ito na yung last part ng video na bigyan natin ng reaksyon. Sa isang rally naman sa The Hague, the Netherlands, muling binanggit ni VP Duterte ang aligasyong may nanghihimaso sa budget ng DepEd. Ito anya ang dahilan kung bakit siya nagbitiw bilang DepEd Secretary. Personal ko to na experience. Dati nang itinanggi ni former House Appropriations Committee Chairperson, Ako Bicol Party List Representative Saldico ang aligasyong ito. Dagdag pa nito, mahigit 300 kongresista at 24 na senador ang bumubusisi sa panukalang pambansang pondo kada taon. Ayan, meron nga 300 plus na congressman at senadors na tumitingin diyan sa tinatawag na national budget ng gobyerno. Kaya mahirap talaga na yan. Kasi sa Kongreso mayroong oposisyon Sa senador ganun din, mayroong oposisyon. So hindi talaga yan makalusot kung talagang mayroong mga iniimbento lamang na mga budget. Kaya itong sinasabi ni Sara na ginagawa-gawa lang daw ng Kongreso, hindi pwede. Kasi sa Kongreso mayroon ding mga mga anti-government na congressman at ganun din sa Senado. Meron minority na mga anti-government o tawagin na lang natin na mga DDS na mga senador at congressman. Kaya hindi pwedeng i-magic yan sa Kongreso ang mga ganyan. Alright, so hanggang dito na lang muna siguro tayo mga kababayan.